Nagsisilbing lakas at sandigan ng isang ginang mula sa Cabanatuan sa Nueva Ecija ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang ama at anak nakaagapay sa buhay. May iniindang sakit. Kaya naman sumulat siya sa GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula ng maglako ng tinapay, turon at banana Q si Princess sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan sa Nueva Ecija. Katuwang niya sa pagtitinda ang 11 taong gulang niyang anak na si Ilram na may problema sa pandinig. Dahil piso lang ang kita sa kada stick ng banana Q, hindi sila tumitigil hanggang hindi nauubos ang mga paninda kahit pa maglakad sa tirik ng araw. Gagayak ko muna po yung mga pagkain po na maiiwan ko para pag alis ko, kahit maghapon po akong wala, andyan na, ready na po sila. Ang ama naman ni Princess na si Crisanto na siyang nakatoka sa pag-aalaga sa mga apong naiiwan sa bahay, hirap na ring makakita. Yung paligid ng mata ko is nag-blurred. Pag diretso tingin ko, malinaw na malinaw. Pag yung ibinaba ko yung mata ko, malinaw. Pero pag inangat ko na ulit na ganon, yung nilalakaran ko hindi ko nakikita. Dahil hindi sapat ang kinikita, hindi maipagamot ni Princess ang ama at anak. Kaya naman sumulat siya sa GMA Kapuso Foundation. At bilang tugon dito, agad natin ipinakonsulta sina Crisanto at Ilram. Si Tatay Crisanto is diagnosed with what we call a acute primary angle closure glaucoma, no? So these types of glaucoma po kasi very sudden yung manifestation of the disease. For now, what we're going to do, we'll still give topical anti-glaucoma medications. On doing the ear examination po, sa left ear ni Yamyam, nakita natin merong impacted cerumen or namuong earwax. Sa right side, mukhang may signs po ng infection sa middle ears. Sa mga nais magpahatid ng tulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.